Hello mga kaulam, simplihan muna natin ang ating ulam ngayon. Ito yung ginawa kong daing mga kaulam, tapos nagprito ako ng itlog. Dahil wala na talaga akong time magluto pa ng gulay. Ang sarap talaga mga kaulam ng daing ko talaga na ginawa na yan. Hindi maalat, tapos crunchy na crunchy kapag kakainin mo. Kaunting tinik lang ang matatapon, talagang halos kainin mo na talaga lahat. Tapos, tamang-tama yan mga kaulam sa pritong itlog. Masarap sana kung may kape, kaso nga hindi tayo allowed sa kape. Tapos, dapat sasamahan ko yan ng atsarang papaya. Kaso pag sinamahan ko ng atsarang papaya, mapapasarap ang kain ko, mapapadagdag ako ng kanin. So sabi ko dahil hapon na, wag na muna ako mag-atsara dahil para hindi ako magdagdag ng kanin. O nakita naman ninyo ang ginawa kong daing. Ang dami kong naibenta niyan mga kaulam. 30 dirhams ang kilo sa mga nasa Sharjah, sa mga nasa Dubai, 30 dirhams lang po ang kilo ng ating daing. Good for 1 month nyo ng ulam yan. Yung 30 dirhams na yon, I promise you, kung nag-iisa ka, good for 1 month mo na yon. Tapos samahan mo lang ng mga gulay-gulay. Abay, buhay na buhay ka na. Masarap mga kaulam yung daing kapag may gulay. Naku puro, kahit pa yan igisa lang ang ampalaya, kahit pa yan yung kahit na ano lamang mga istim-istim na okra, o kaya pritong talong, o kaya kahit na magbulang lang kayo. Napakasarap mga kaulam. Simpleng-simple na lamang yan pagka ganyan ay ayos na ayos na. Kapag gigisahin ko ang aking itlog, ay ako talaga tinamad ng maghiwa-hiwa ng mga kamates at mga sibu-sibuyas. At naku po, kararating ko lang diyan galing sa trabaho, ay ako'y walang baon kanina nga. Kahapon, walang baon ako sa school. So ako'y gutom na gutom pagdating sa bahay. Kaya sabi ko, ako'y kakain muna ng daing at saka pritong itlog. Nakakaraos din naman pagkagaya ng ulam, ay saan ka pa? Ay hindi mo naman nabira, may magkano lamang yan. O napakamura, sa 1 kilo, 1 buwan mo nang uulamin, ay digay tipid. Nga lang, ang problema ko, ang asawa ko hindi nga nakain ng ganyan. Dahil nababahuan nga siya. Ay di ako na lamang at ang asawa ko ay nilulutuan ko na lamang ng mga paunti-unting kunyari, mga patatas, mga ay kahit pa paano tipid na. Abay sa panahon ngayon na nagtaas ng lahat ang mga bilihin, ay paano hindi ka magtitipid? Hindi naman nataas ang sahod. Naku puro Yun ang katotohanan mga kaulam na nataas ang bilihin, hindi naman nataas ang sahod. Mahirap-hirap din iyong patamaan. Ang gagawin mo na lamang ay iisip ka kung paano ka makakatipid at ano mga pagkain ang hindi masyadong mahal na gusto mo rin namang kainin pero hindi masyadong mahal. Yun naman ay ayos na. Minsan nga lamang ay di magkakaproblema ka kapag ikaw ay kasama mo ang iyong mga anak. Dahil ang iyong mga anak hindi mo pwedeng pilitin na kumain ng tuyo pag aayaw. Talagang gagawan mo ng paraan na makapagluto ng kanilang mga pagkain. Ay di bahala na si Batman pagkagayon. Pero kung ako lang ang mga kaulam, ay laking tipid talaga. Dahil ako'y pwedeng kahit na basta wag lang baboy. Hindi ko naman inaaraw-araw mag-ulam ng ganyan. Dahil syempre mga kaulam, maiinip ka din naman. Mauumay ka din naman. O halimbawa, katulad kanina, bago ako umalis, nagkinamatisang manok ako para may sabaw naman. Yan nga lang, ay dahil walang kagulay-gulay pala sa aming rep. Ay wala na akong nailagay na gulay. Kako sa asawa ko, pagtiisan mo na, kamatis, bawang sibuyas lamang ang nailagay ko. At saka luya. Ay di ka ako'y pagtiisan mo na mamaya, basta't ikay may sabaw. Tiraan mo na lamang ako, kahit sabaw ako'y ayos na. Tapos magpiprito na lang ulit ako hindi pala ako pwede magprito mamaya ng daing mga kaulam dahil ako papunta sa aking estudyante. Ay mag-aamoy tuyo ako. Naku, ay mga bata pa na may pagsasiselan sa amoy. Agad ikipapansinin, Miss Daisy, you smell like this. Bay, ang mga bata, anong sensitive sa mga amoy na ganyan, alam na alam agad nila. Minsan nga, pati aking kuko, pinupo na. Bakit daw ang aking kuko? Yung pudpod, hindi ako nagpapahaba ng kuko mga kaulam Sabi ko isa dyan ganyan, para malinis ang kuko, para hindi nalalagyan ng dumi at hindi natin naiilagay sa ating bibig ang dumi. Oy, paniwalang-paniwala naman sa akin ang mga bata. Saan pupunahin pa? Bakit daw ako'y naka-headband? Para ka ako hindi nakakaabala ang aking buhok pag ako nagtuturo sa iyo. Ang daming tanong minsan nakakaiyamot din naman minsan. Pagkagayong ako nagtututor mga kaulam, hindi ako nagluluto ng mga daing na ganyan. Dahil maaamoy nga nila. So, kaya ang niluto ko kanina yung kinamatisang manok, bahala na. Kung maamoy, di bahala na. Basta bago ako pumunta sa kanila, ako muna
magsisipilyo, magsasabon ng kamay, maglilinis ng katawan at naku, napaka-sensitive sa amoy. Problema ko talaga naman ay ang oras ng aking pagtututor ay traffic. Diyos ko, ayaw na talaga ako payagan ng asawa ko mga kaulam. Lugi pa daw ako sa pagod. Lugi pa daw ako sa toll gate. Lugi pa daw ako sa gasolina. Kakoy, hayaan mo na naman at ako yung bata anak ng aking kaibigan na Arabic. Sabi ko, yung anak ng teacher namin dito, ng Islamic at saka ng Arabic. Sabi ko, hayaan mo na naman. Tulong ko na doon sa mag-ina dahil may baby siya. Bagong yung kapapanganak laang hindi daw niya kayang turuan yung anak niya siya may baby. Kakoy, hayaan mo na naman, tulong ko na doon sa mag-ina. At sabi ko, yung mag-inang iyon bagay, mahal na mahal ko dito sa school. At napakabait naman sa akin mga kaulam. Ay pagkagayon, ay mararamdaman din naman nila yung iyong bagang tulong na ganyan. Nakakaawa naman nga at kapapanganak lang. Paano nga naman niya maaasikaso yung isang anak? Pero tayo nagdaan din sa ganyan ay unawa natin mga kaulam ang kalagayan. At saka very close talaga sa akin itong teacher na ito. Napaka-close. Aywan ko baga, ang aming mga Arabic teacher napaka-close sa akin. Palibhasa ay mababait din sila.